Good morning sa inyong lahat. Ah, yun. More night devotion tayo ngayon sapagkat 2:30 na ng madaling araw at kanina ay natapos kami sa midnight prayer namin ay 12. So yun, may mga ilang bagay na ako'y inasikaso, niligpit ko yung mga kalat na ano, yung kalat namin, yung pinagkainan namin, sinugasan ko muna. Tapos yun, kain lang ng konti. Tapos yun, ito na. Ano na ako, devotion, kaya medyo overtime tayo. Uh, yun, bagamat ganun yung nangyari ay salamat dahil nabigyan tayo ng opportunity na makapagsalita sa unahan. At yun, nakapag-testimony ako nang wala sa oras. Bagamat on the spot yun, ay salamat sa Panginoon dahil ako ay na-express ko yung damdamin ko. At yun, naging maayos naman yung aking pagtitestimony. Bukod doon ay natuwa naman sina pastora. At yun, dito pa rin tayo sa chapter 28 ng Kawikaan, verse 21 hanggang 28 yung ating babasahin. At yun, hindi na lang natin masyadong papakahabaan pa dahil madaling araw na. At yun, umpisa na natin. Ang paghabol ng may kinikilingan. Ang paghatol pala, sorry. Verse 21. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam, ngunit dahil sa sulsol, may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman, ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Ang tapat sa pagsaway sa bandang huli pasasalamatan. Kaysa sa taong panay ang puri kahit di na nararapat. Ang anak na ninakawan ang kanyang mga magulang at sasabing ito'y hindi kasalanan ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw. Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh uunlad ang kabuhayan. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malalayo sa kapahamakan. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Kapag masama ang pinuno, lahat ay nagkukubli, ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami. At yun, ang aking natutunan dito ay itong verse 23 at itong verse 24 to 25, verse 25 to 26. At yun, umpisahan ko muna dito sa verse 23. Sabi dito, ang tapat sa pagsaway sa bandang huli pasasalamatan. So yun, mabuti na tayo ay bilang kabataan na bagamat yun, may mga bagay tayong nagagawang mali, pasalamatan natin yung mga taong nagsasaway sa atin kahit na kakasama ng loob natin yung pagsaway nila sa atin. Na yun nga, paano ko ba ma-explain? Isang halimbawa, pag ako may nagawang mali tapos sinaway ako ng may katapatan, ay sa bandang huli pasasalamatan ko yun. Sapagkat itinama niya ako. At yun, sana ay nawaan niyo yung gusto kong sabihin. At itong verse 25 naman,
ang pinakang ano ko dito natutunan ay yung magtiwala tayo sa Panginoon. Sabi dito, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh uunlad ang kabuhayan. So, yun. Ang taong gumagawa ng, kumbaga, sabi dito sa verse 25, ulitin ko lang, ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. So, yun. Huwag tayong maging gahaman sa anumang bagay na binigay sa atin. Huwag nating sarilinin. At sana ay nauunawaan niyo yung gusto kong sabihin at yung aking mga gustong iparating. Ngunit, sabi dito, ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh ay uunlad ang buhay. So, yun. Kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, tayo ay uunlad ang ating kabuhayan. At itong verse 26 naman, sabi dito, ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang, ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malalayo sa kapahamakan. So, yun. Huwag tayong mananangan o maniniwala sa ating maniniwala sa sarili nating kakayahan. Kumbaga, huwag nating isipin na kumbaga kaya natin 'to nang hindi natin kailangan yung mga tao na nasa paligid natin. Sabi dito, ang magandang payo ay maglalayo sa kapahamakan. So, yun. Kung tayo tatanggap ng magagandang payo mula sa ating kapatid, sa ating kaibigan, tayo ay malalayo sa kapahamakan. At yun, nabanggit ko na to nung nakaraan kong video. Limot ko lang kung anong chapter. Pero sabi dito sa Kawikaan, ang taong tumatanggap ng payo ay balang araw ay papakinabangan niya to. Ang taong tumatanggap ng magandang payo, ang tumatanggap ng payo ay pakikinabangan niya to balang araw. At yun, sana ay naunawaan niyo yung mga bagay na aking nasabi. At sana ay patuloy niyo akong samahan sa aking pagbabasa ng Bible, sa ating pagti-devotion. At yun, hanggang dito na lamang. See you tonight devotion. God bless sa inyong lahat. At pagpasensyahan nyo na ako kung medyo magulo yung aking explanation. Pero sabi ko nga, malaya po kayo mag-comment dito sa baba ng video ko kung may mga bagay kayong hindi naunawaan sa aking sinabi. Yun lamang po at marami pong salamat.